Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 or 65 pataas at kumukuha ng SS pension, may napakagandang balita ako para sa inyo ngayong araw na ito. Pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil ito ay tungkol sa karagdagang pera na papasok sa inyong mga bulsa simula Enero 2026. Hindi ito chismis, hindi ito bola-bola, kundi totoo at opisyal na mula sa SSS mismo. Ang tinatawag nilang second tranche ng pension increase ay darating na. At ang ibig sabihin nito ay may karagdagang power 1,000 na idadagdag sa inyong buwan ng pensyon. Alam ko na marami sa inyo ang naghihintay ng balitang ito, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng bilihin ng gamot, ng kuryente, ng tubig, ng lahat-lahat na. Kaya naman sobrang importante na malaman ninyo kung paano ito mangyayari, kailan eksakto papasok ang pera at ano ang kailangan ninyong gawin para masigurado na hindi kayo mapapasama sa mga hindi makakakuha. Kasi totoo yan. May mga seniors na namimiss ang kanilang increase dahil sa mga simpleng pagkakamali or dahil hindi nila alam ang tamang proseso. At ayaw naman yun nating mangyari sa inyo yan, spa. Kaya makinig kayo sa akin ngayon dahil ang video na ito ay makakatulong sa inyo na makuha ang bawat piso na nararapat sa inyo. Hindi tayo magmamadali. Explain ko sa inyo ng malinaw at simple para maintindihan ninyo kahit na hindi kayo masyadong pamilyar sa mga ganitong usapan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang background ng pension increase na ito para maintindihan ninyo kung bakit ito nangyayari at bakit ito napakahalaga. Noong 2020, nag-approve ang SSS ng isang pension increase na pati heirs pero hindi ibinigay lahat ng POP 1,000 in one go. Ang ginawa nila, hinati nila ito sa dalawang parte or dalawang tranche. Ang first tranche na pa 500 ay ibinigay na noong 2020 at ngayon ang second tranche na isa pang 500 ay darating na sa 2026. Pero wait, bago tayo magpatuloy, marami akong naririnig na nagtatanong, bakit 500 lang? Hindi ba 1,000 ang sinabi? Oo, ang zero or zero ang total increase. Pero yung 500 na natanggap na nung 2020 plus yung 500 na paparating ngayong 2026, yan ang magiging 1,000 total increase. Maintindihan ba ninyo? Kaya kung dati ay 500 lang ang nadagdag sa pension ninyo noong 2020, ngayong 2026 magdadagdag pa ng 500. Kaya total, napa 1,000 na ang increase sa original pension ninyo bago pa mag-2020. Ang maganda dito, automatic ang pagbibigay. Ibig sabihin, hindi na kailangan na pumunta pa kayo sa SSS office para mag-apply or mag-submit ng kahit anong requirements. Kung kayo ay qualified pensioner, automatic na idadagdag yan sa inyong monthly pension starting January 2026. Ngayon, pag-usapan natin kung sino-sino ba talaga ang qualified na makakatanggap ng second tranche increase na ito. Makinig kayo ng mabuti dahil baka may ilan sa inyo na akala ay qualified pero hindi pala. O kaya naman ay hindi alam na qualified pala kayo. Ang qualified ay lahat ng SS pensioners na nagsimula ng makatanggap ng pension on or before December 31, 2019. Ibig sabihin kung kayo ay nag-retire at nagsimula ng makatanggap ng SSS pension noong 2019 or earlier, kabilang kayo dito. Kung nag-start kayo ng pension noong 2020 onwards, unfortunately hindi kayo kasama sa second TR increase na ito dahil nakatanggap na kayo ng adjusted pension na may kasamang first tranche increase. Alam kong may ilan dito sa inyo na medyo nalilito kaya bigyan ko kayo ng konkretong halimbawa. Halimbawa, si Lola Maria, nag-retire siya noong 2018 at nagsimula siyang makatanggap ng pensyon na papart siya noon kada buwan. Noong 2020, nadagdag ng pa 500 ang pension niya at dahil sa first tranche, kaya naging pa fourth 500 na ang monthly pension niya. Ngayong 2026, dadagdagan ulit ng PH Error Zero, kaya magiging si 5,000 na ang monthly pension ni Lola Maria. Yan ang total, pa 1,000 increase mula sa original na pa 4,000 niya. Pero si Lolo Jose naman, nag-retire siya noong 2021. Ang initial pension niya ay naka-base na sa adjusted rates, kaya hindi na siya makakakuha ng second tranche increase dahil considered na siya as new pensioner. Malinaw ba yan sa inyo? Kaya kung hindi kayo sigurado kung qualified kayo, tignan ninyo kung kailan kayo nagsimulang makatanggap ng pension. At kung 2019 or earlier yan, qualified kayo. Ang pinakamahalaga na tanong na alam kong gusto ninyong malaman ay kailan ba talaga papasok ang pera na ito sa inyong mga account. Ayon sa SS, ang second tranche increase ay magsisimula na sa January 2026 pension payment. Pero tandaan ninyo, ang actual date na makukuha ninyo ang pera ay depende sa kung paano kayo kumukuha ng inyong pensyon.
Ang SSS ay may iba't ibang payment schedule depende sa method ninyo ng pag-receive. Kung kayo ay nag-enroll sa Unified Multipurpose ID or HUMID-A, yung payout schedule ay usually simula 1 week ng January para sa lahat ng pensioners na naka-ATM. Pero kung kayo ay kumukuha through bank transfer sa inyong personal bank account, kaunting iba ang schedule pero usually nasa first 10 days din ng buwan. Ngayon, kung kayo naman ay nag-off na kumuha ng check or cash card sa mga SSS branches or payment centers, ang schedule ay usually mas late mga second or third week ng buwan. Kaya ang advice ko sa inyo, kung gusto ninyong makakatanggap ng mas maaga at mas convenient, mag-enroll na kayo sa ATM or bank transfer system ng SSS. Mas mabilis, mas safe, at hindi na kailangan na pumila sa mga branch na puno ng tao, lalo na ngayong January, na ang daming pensioners na pupunta para tingnan ang kanilang new pension amount. Importante din na i-update ninyo ang inyong contact information sa SSS para kung may problema or delay man, makakatanggap kayo ng notification or advisory. Maraming seniors ang namimiss ang important updates dahil outdated na ang kanilang phone number or address sa SSS records. Kaya siguraduhin updated kayo. Pag-usapan din natin ang possible issues or problems na maaaring makaharap ninyo pagdating ng payout dahil ayaw naman nating ma-surprise kayo o kaya ay ma-disappoint. Una, ang pinaka-common na issue ay yung mga pensioners na may pending obligations or loans sa SSS. Kung mayon kayong outstanding salary loan, calamity loan, o kaya ay may mga unpaid contributions nung kayo ay still employed, possible na may automatic deduction ng SS sa inyong pension para bayaran yung mga utang na yan. Hindi nila ikukuha lahat ng increase ninyo pero maaaring may portion na ibabawas. Kaya kung alam ninyo na may pending loan kayo, mag-expect na lang na baka hindi full to 500 ang idadagdag. Baka 400 lang 300 depende sa monthly amortization ng loan ninyo. Pangalawa, yung mga pensioners na may issue sa kanilang beneficiary records o kaya ay may incomplete documents sa SSS. Minsan ang SSS ay nagre-require ng updated documents, lalo na kung may mga changes sa civil status, address, or beneficiary information. Kung may pending requirement kayo, baka ma-hold temporarily ang inyong pension adjustment hanggang sa makumpleto ninyo yung documents. Kaya, ang advice ko ngayong December pa lang or early January, puntahan ninyo na ang SSS branch ninyo o kaya ay mag-login sa Maya's online account ninyo para tingnan kung may pending requirements pa kayo. Mas maganda na maaga pa ninyo ito ng maaga para walang delay sa payout ninyo. Bukod sa increase na ito, gusto ko rin na i-share sa inyo ang ibang benefits at tips na maaari ninyong mapakinabangan bilang SS pensioner. Una, alam ba ninyo na ang SSS pension ninyo ay tax-exempt o hindi kayo magbabayad ng income tax sa inyong monthly pension? Kaya yung 1,000 on increase, walang babawas na tax dyan. Yan ang full amount na makukuha ninyo. Pangalawa, kung kayo ay 60 years old or older, qualified kayo sa senior citizen discount at benefit sa maraming establishments. Gamitin ninyo yan lalo na sa pagbili ng gamot, grocery at pagkain sa restaurants. Malaki ang maitutulong ng 20% discount lalo na ngayong tumataas ang presyo ng bilihin. Pangatlo, kung kayo ay may spouse na hindi pa qualified for SSS pension pero 60 years old na rin, i-check ninyo kung qualified ba siya for dependents pension under your SSS coverage. Minsan may additional benefits na pwedeng maklaim ng asawa ninyo, kahit hindi siya nag-contribute personally sa SSS. Pang-apat, kung meron kayong health issues or medical needs, huwag kalimutang mag-avail ng PhilHealth benefits ninyo. Ang SSS pensioners ay automatically enrolled sa PhilHealth at may coverage kayo para sa hospitalization at iba pang medical expenses. Maraming seniors ang hindi alam na pwede nilang gamitin ito kaya nag-go out of pocket lang sila sa ospital kahit may coverage naman pala sila. Gusto ko ring pag-usapan ang tamang pag-budget ng inyong pensyon, lalo na ngayong may additional 500 na kayong makukuha. Alam ko na tukso ay gamitin agad yung extra money sa mga bagay na gusto ninyo at okay lang yan. Deserve ninyo naman yan. Pero importante din na may portion na iset aside para sa emergency fund. Ang buhay ay puno ng surprises at minsan kailangan natin ng extra cash para sa biglang gastusin tulad ng pagkakasakit, sira ng appliances o kaya ay family emergency. Ang suggestion ko kahit lang sa 500 increase ninyo, isave ninyo yan monthly sa isang separate account or sa alkansaya. Sa loob ng isang taon yan ay magiging pat ay malaking tulong na kapag may biglang emergency. Yung remaining PAT 300, yan ang pwede ninyong gamitin for extra expenses like more nutritious food, vitamins, or small comforts na nagpapasaya sa inyo. Remember, ang pension increase na ito ay para mapabuti ang kalidad ng inyong buhay. Kaya gamitin ninyo ito ng wais at may plano.
Meron din akong special tips para sa inyo kung paano makaka-maximize ng benefits at kung paano makaiwas sa mga scam at fake news. Una, mag-ingat sa mga text messages or Facebook messages na nagsasabing kailangan ninyong mag-click ng link o kaya ay magbigay ng personal information para makuha ang pension increase. Ang SS ay hindi humihingi ng personal information through text or social media at lahat ng legitimate transactions ay dapat gawin through official SSS channels lang. Kung may nagsasabi sa inyong kailangan ninyong magbayad ng processing fee o kaya ay mag-attend ng seminar para makuha ang increase, yan ay scam. Ang second tranche increase ay automatic at walang bayad, kaya walang dapat kayong i-claim or bayaran. Pangalawa, mag-subscribe kayo sa official SSS Facebook page at website para updated kayo sa latest announcements. Maraming fake news na kumakalat lalo na sa social media at minsan nakaka-confuse ito at nakakapag-panic sa mga seniors. Kung may naririnig kayong balita na hindi sigurado kung totoo, i-verify ninyo muna sa official SSS channels bago maniwala. Pangatlo, kung kayo ay may mga anak o apo na techi, hilingin sa kanila na tulungan kayong mag-set up ng Mayonline account. Ito ay isang online portal kung saan makikita ninyo ang inyong pension details, contribution history, at iba pang important information. Napakaganda nito dahil hindi na kailangan na pumunta pa kayo physically sa SS branch para lang mag-inquire or mag-check ng status ninyo. Para sa mga may planong pumunta sa SSS office sa January para mag-verify or mag-inquire tungkol sa increase, meron akong practical tips para hindi kayo mahirapan. Una, pumunta kayo ng maaga mga 7:30 or 8 a.m. para makaiwas sa mahaba ng pila. Ang SSS branches ay nagsisimula ng operations mga 8 yarn a.m. At by 9 a.m., puno na yan ng tao lalo na ngayong January. Pangalawa, dalhin ninyo ang inyong valid ID, SSS ID or ID. At kung maaari ay photocopy ng inyong latest pension slip or ATM card. Ito ay para mabilis lang ang verification kung sakaling kailangan. Pangatlo, kung kayo ay may senior citizen ID, dalhin din ninyo ito dahil may priority lane ang mga senior sa SSS offices, kaya mas mabilis kayo makakakuha ng service. Pangapat, kung hindi urgent ang inyong concern at pwedeng i-transact, online or through hotline, gumamit na lang ng alternative channels para hindi na kayo papagod sa pag-commute at pagtayo sa pila. Ang SSS hotline ay 1455 o kaya ay 02155. At meron din silang email support sa ssinquiries.gov. Panglima, kung kayo ay may kasamang family member or companion, mas maganda lalo na kung kailangan ninyo ng tulong sa pagbasa ng documents o kaya ay sa pakikipag-usap sa SSS staff. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong i-emphasize na ang second tranche increase na ito ay isang blessings para sa lahat ng qualified SS pensioners. Ito ay recognition ng gobyerno na kailangan ninyong additional support lalo na ngayong challenging economic situation. Ang 500 na ito ay hindi malaki para sa iba, pero sa maraming seniors, ito ay malaking tulong na para sa araw-araw na pangangailangan. Kaya importante na malaman ninyo ang lahat ng detalye, maintindihan ninyo ang proseso at ma-maximize ninyo ang benefit na ito. Huwag kayong mahiyang magtanong kung may kayong maintindihan at huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong sa SSS staff, sa inyong mga anak or sa mga kaibigan ninyo na mas nakakaalam. Ang important ay handa kayo at alam ninyo ang inyong rights at benefits. Tandaan, ang pera na yan ay pinaghirapan ninyo through years of contributions nung kayo ay employed pa. Kaya nararapat lang na makuha ninyo yan ng buo at on time. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo at sana ay na-clarify ko ang lahat ng inyong tanong tungkol sa second tranche increase. Kung mayon pa kayong additional questions or kung gusto ninyo ng more information about SS benefits, pensions, or other retirement-related topics, mag-leave lang kayo ng comments sa baba at tutulungan ko kayong masagot lahat yan. Share ninyo rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na SSS pensioners din para maging aware din sila at hindi sila mawalan ng opportunity na makuha ang kanilang rightful increase. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay maging productive at blessed ang 2026 para sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan at samantalahin ninyo ang bawat blessings na dumarating sa inyong buhay. Hanggang sa muli mga kababayan at mabuhay ang lahat ng hardwing seniors ng Pilipinas.